Una po sa ating mga balita, 33 na ang kumpirmadong nasawi dahil sa patuloy na pag-ulan ng low pressure area sa Mindanao. Samantala, patuloy naman po ang paglikas ng mga apektadong mamamayan sa ilang ligtas na lugar. Ang buong ulat ihatid po sa atin ng aming kasamang si Waywaya Makalma, live by phone patch mula po sa NDRRMC. Magandang tanghali sa iyo, Aya. Kirby, mahigpit na tinututukan ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga lugar na sinalanta ng Bagyong Pablo, partikular na sa Davao Region, dahil sa ilang araw na pag-uulan na nararanasan sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Nadulot pa rin ng low pressure area. Dahil dito, 13, Kirby, ulitin ko, 13 ang kumpirmadong nasawi ayon sa NDRRMC, habang 7 ang nawawala, ngunit 2 pa ang natukoy ng mga otoridad. Ito ay sina Julito Solima Agatia, 32 taong gulang na taga-barangay Pagaylan, Santiago, Agusan del Sur, at si Michael Paraan, 14 na taong gulang na taga-barangay Laurel, Taganaan, Surigao del Norte. Ang parehong biktima ay nalunod dahil sa biglaang pagbaha, habang 34 naman ang naitalang sugatan. 2 lugar sa Caraga Region naman ang nagdeklara ng state of calamity. Ito ay ang syudad ng Butuan, bayan ng Sibagat, Agusan del Sur. 7 insidente naman ng landslide ang naitala mula pa nitong Sabado. Isa sa Kapatagan, Lanao del Norte. 3 naman ang naitala sa Region 11. Ito ay ang New Corella, Tagum City at Katiil, Davao del Norte. At 4 naman ang naitala sa Caraga Region. Ayon sa huling talaan ng NDRRMC, umaabot na sa 26,801 na pamilya o 132,379 na individual ang lumikas dahil sa LPA sa 86 na barangay, 26 na munisipalidad sa 10 probinsya sa Region 10, 11 at Caraga Region. Nagtala naman sa 4,217 na pasahero ang stranded ngayon sa mga pantalan ng Matnog, Sorsogon at Cebu. Dahil sa LPA, 22 kalsada at 13 tulay naman ang hindi madaanan ngayon ng mga motorista. Sa Region 11 lamang ay umaabot na sa mahigit sa 100 na bahay ang nasira ng LPA. Ngunit sa kabila nito, wala pang nailalabas ang NDRRMC na inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Wala namang pasok sa Surigao del Norte at Compostela Valley mula preschool high school sa araw na ito. Ayon kay Major Reynaldo Balido, ang tagapagsalita ng NDRRMC, nakapaghanda ang kanilang PDRRMC dahil sa LPA na namataan nga ng pag-asa. Dahil karamihan sa mga apektado ng sama ng panahon ay mga lugar na sinalanta ng Bagyong Pablo noong taong 2012. Samantala, aminado si Balido, bahagyang naantala naman ang ilang operasyon sa Eastern Visayas na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Partikular na sa Leyte na kung saan nakaranas sila ng malakas na ulan kaninang umaga. Hanggang sa ngayon, wala pa naman silang natatanggap na mga malalaking epekto sa Leyte. At Kirby, yan ang pinaka-latest mula Aya? dito sa tanggapan ng... Yes, Kirby? Aya, kumpirmahin ko lamang, hindi 33. Kumbaga, 13 lamang yung naitala pa lang sa Mindanao area, pero sa Visayas, wala pa naman naitatala ng casualty. Tama ka dyan, pero posibleng umakyat ito, Kirby, dahil hanggang sa ngayon nga wala pang natatanggap na karagdagang detalye ang NDRRMC sa kanilang mga local office of the civil defense na kung saan nga apektado ng LPA nitong mga nakalipas na araw, particular na nga dyan sa Leyte, sa Eastern Visayas, gayon na rin sa Davao Region. Okay, Aya, isa pa sa pinangangambahan ng ating mga bahagi ng Eastern Visayas, alam naman natin, hindi pa man din, nagsisimula pa man din silang bumangon pa lamang, meron na naman panibagong LPA na daranasin dyan sa may bahagi yan. Ano naman ang ibinigay na advice ng pamahalaan para sa kanila? Ang Kirby, mula pa kahapon nagtaas sa blue alert status ang NDRRMC na kung saan nga dapat alerto ang kanilang mga kawani. At gayon pa man, simula nga nung nag-alerto ang pag-asa regarding sa LPA ay nagmamatsag na kaagad, nagbigay na kaagad sila ng mga direktiba hindi lang sa lokal na pamahalaan, maging ang ilang tauhan ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines na kung saan sa ilalim nga sa NDRRMC ang mga kawani nitong pulis at sundalo. Ito upang magbigay sila ng mga in case na kailanganin sila ay handa sila anumang oras in case na may biglaang pagbaha na
mararanasan sa ilang lugar na apektado ng LPA. Gayon din ang kanilang mga gamit na pang-rescue, kagaya nga ng mga rubber boat at maging ang mga backhoe in case nga sa mga landslides. Alright, ulitin ko lang, 13 pa lang ang kumpirmadong patay ayon niya sa NDRMC. Maraming salamat sa iyo. Waywaya Makat po yan mula po dyan sa Campo Aguinaldo sa NDRMC.